Pogi, bagay ba itong buhok? Ang pogi nga. Salamat. 15 pesos lahat. Scan nyo doon. Susunod. Miss, add mo ako sa FB. Umalis! Gandang dalaga. Magpapagupit ka ba? Ang dating pinagmamalaki ng sindikato ng anino bilang matalim na espada, ginagamit mo ng gupitin ang mga ordinaryong tao. Napabagsak ka ng husto. Ay, barbero lang ako. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Barbero. 10 taon na ang nakalipas. Ang pinakamalakas sa sindikato ng mga assassin ay nagkaroon ng isang henyo. Siya ang pinaka-perpektong assassin. Walang makatalo sa buong mundo. Ngunit habang dumadami ang kanyang mga misyon, nagsimulang magkaroon siya ng sari. Wow! Ang galing ng assassin na yan. Anong nangyari? Nagbayad siya ng napakalaking halaga upang makatakas sa sindikato ng anino. Walang nakakaalam kung nasaan siya, maliban sa akin. Ang pinakamahusay na assassin, si Mateo. Ako si Mateo. Hindi, may panggalan ako. Si Mario de la Cruz. Barbero ako. Nag-aral ng magsinungaling ang pinakamahusay na assassin? Ang hina. Sinayang ko lang ang oras ko. Ang sama ng loob niya. Wait, ito ba? Patayin mo siya. Umalis ka na. Hindi kita papatayin. Hey, miss. Huwag mo akong patayin. Maraming interesado sa itim na espada na hawak mo. Oh, ang dugo mo ang makapapatulog nito. Itim na espada ni tagapaglikha? Ito ba? Hindi ko ba ito itinago? Nakalimutan ko na naman. Mang Bert, 2 ginisang baka, extra maanghang. Para ulit sa asawa mo? Mateo, talagang nakalimutan mo ba? O nagpapanggap ka lang? Parang hindi ka pa rin nagbago. Pag may susunod, baka hindi ko na mapigilan ang agudya ko.
Ate, kailangan ka talaga sa bahay Rosal. Pinipilit ang sindikato ng anino si tatay. Gusto niyang ipakasal ka kay Prinsipe Rafael ng Bagong Bayan. Kahit hindi para kay tatay, isipin mo naman kami mga kapatid mo. Para kay tatay, isang panakiputas lang ako. Nang mamatay si inay, nawala na rin ang pagkapatid natin. Tsaka kasal na ako. Gusto ko lang ng simple na buhay. Ano ang maganda kay Mario? Isang barbero lamang siya sa barberya. Anong kinabukasan ng maaari niyang ibigay sa'yo? Gusto ko siya. Gusto. Pareho tayong taga-bahay Rosal. Wala tayong kalayaan. Papunta na si Prinsipe para sa iyo. Siya ay napakahusay at napakayaman. Mahal, nandito na ako! Huwag mong ipakilala ang tunay na ako, lalo na sa asawa ko. Mahal, Mario, bakit ngayon ka lang? may customer pa akong kailangan kupitan. Natagal ako. Nandito na ang ginisang baka mo. Sobrang maanghang. Ha? Hoy, may bisita tayo? Ang astig ng suot mo. Koser ka? Pa-picture naman! Mario, ito si Felicia, taking kapatid sa ampunan. Nalaman niya ang tukol sa akin, kaya dumalaw siya. Ang aking biyenan. Ito ang ginisang baka ni Mang Bert. Masarap ito. Subukan mo. Mario, masungit lang ang kapatid ko. Huwag mong pansinin. Hindi ako ang iyong biyanan at hindi ka ang aking manugang. Mas tumpak, wala kang karapatan. Felicia, May mali ba sa sinabi ko? Siya isang barbero lang. Magkano kaya kinikita niya sa isang buwan? Dito sa sirang-sira na lugar na ito, paano niya mabubuhay ng maayos? Maghiwalay tayo. Kailangan ito. tumahimik ka. Mario, ganyan lang talaga ang kapatid ko. Pwede mo bang bumili ng inang karagdagang piraso ng ginisang baka? Alalahanin mo, lagyan ng maraming paminta at sili. Walang problema. Huwag mong ipagpaliban ang damdamin ng magkapatid. Dahil sa akin. Totoo lang, may problema si ate at malaking problema ito. Matutulungan mo ba siya? Ikaw ay isang barbero lang, isang basura. Felicia, Huwag mag-alala. Ang kapatid mong babae ay asawa ko. Kahit sino pa man ang darating, kayang ko siyang protektahan. Ate, tingnan mo siya. Wala siyang alam. alam ko na kahit simpleng tao lang si Mario, mahal ko siya. Ang asawa mo ay mabait. Oy! Pitawan mo siya! Umalis kayo! Sasabihin mo lang umalis. Tapos aalis ako? Kuya, gusto niyang mamatay? Bakpagin niyo. Kain ka ng ginisang baka! Bakit mo ako niligtas? Kasi maganda ka. Ano panggalan mo? Ako si Mario de la Cruz. Mahusay ako sa paggupit ng airbanks. Matagal nang kinagiliwan ng mga residente dahil sa abot kayang presyo at mabait na pagtrato. Single pa ako. Ako si Rosalinda. Kaya ikinasal ka sa isang barbero? Isang walang kwenta na natalo pa ng mga palaboy. Paano siya magiging asawa mo at tagapagmana ng bahay Rosal? Hayaan ang nakaraan. Asawa na ako ni Mario at mabait siya sa akin, di ba? Gusto ko ang buhay ko ngayon. Ngunit ate, lalong lumalala ang sakit ni tatay. Ang tanging tutulong sa atin ay si Prinsipe Rafael. Prinsipe Rafael? Hindi ko alam ang layunin niya, pero alam ko na mahalaga ka sa kanya. Sabi niya, kung pakakasalan ka lang niya, tutulungan niya tayong labanan ang sindikato ng anino.
Ate, kung mahal mo talaga si Mario, dapat mas lalo kang umalis sa kanya. Alam mo naman ang gawain ng bagong bayan. Kung malaman nila ang pagkakaroon ni Mario, sa tingin mo ba siya mabubuhay? Rosalinda! Itong itim na espada bang sinasabi ng babae? Bakit naging maikli? Maikli lang, makakapatay ba? Parang may dugo pa. Wow! Ang galing! Pero cute din siya kasi maikli. Aking Panginoon, magpapatay tayo ngayon? Maganda. Patayin lahat. Dugo ang magiging baha. Walang matitira. Nakakatakot! Nagsasalita ang espada! Uy! Tapakan! Uy! Magaling ka ba? Tawag ba sa iyo ay itim na espada ni tagapaglika? Siyempre, nung magkasama tayo, pumasok at lumabas tayo ng 7 beses sa pugad ng sindikato. Pumatay ng sinumang humarang. Sa tingin mo, hindi ba't magaling kami? Magaling ka pala. Pwede bang hiramin lang kita? Sumunod ka o itatapon kita sa balde ng tahong. Mang Bert, dalawa pa ng ginisang baka. Sige, gusto mo pa rin maanghang? Siyempre. Bata, masyadong maanghang. Baka mag-init ang tiyan. Walang problema. Inom lang ng malamig. Guro, siya bang dating hari ng mga assassin ng anino? Talaga nang nawala ang kanyang alaala. Ngunit, ang malakas na amoy dugo sa kanyang katawan, sa kalaunan ay papukawin ang demonyo sa kanyang loob. Ngunit, mukhang hindi siya gaano malakas. Master, bakit mo pa siya haharapin? Tsaka, yan ba ang itim na espada ni tagapaglika? Tama. Ito ang pinakamalakas na espada noon sa sindikato ng anino. Napakaliksi at napakamisteryoso. Hindi ko alam kung makikita pa natin ang dating gilas nito. Sana hindi niya ako bibigiwin. Kasi hindi lang ako ang interesado sa kanya. Kayong dalawa, sina Rosalinda at Felicia. Kayong si Rosalinda. Tama, ako nga. Mabuti, pinangako ka na sa akin ng iyong ama. Mula ngayon, protektahan ng bagong bayan ang Bahay Rosal. Halika, umuwi tayo. Kagalang-galang na prinsipe, pwede bang hindi sumama si ate? Ako na lang. Ikaw, nagtuturo sa akin. Felicia! Magpakamatay. Plasma shield! Ayos! Felicia! Ate, huwag na ako. Umalis na kayo. Walang makakatakas sa inyo. May bisita ba ulit tayo? Oh no, bakit bumalik na yun si Mario? May sinalakay na prinsipe ng bagong bayan. Ako nga ay nahihirapan na. Paano ko pa siya protektahan? Ako ang nagdulot ng problema sa kanya. Mahal, bumili ako ng ginisang baka ni Mang Bert at may fishball at inihaw na pusit din siya. Hindi ka dapat bumalik. Anong sinasabi mo? May balay tayo. Kailangan ako magluto ng ilang masasarap na pagkain. Totoo bang bobo ka? Ganyan na ang sitwasyon. Umalis na kayo ni ate. Sino kayo? Ako si Mario de la Cruz, proprietor ng Barberia ni Mario. Espesyalista ako sa airbanks. Kilala ako sa magandang serbisyo at murang presyo ko sa mga residente ng baryo. Kasal na ako. Ito ang aking asawa. Ganun ba? Pwede ka nang mamatay. Wag.
Kagalang-galang na prinsipe, sasama ako. Pero wag mong saktan si Mario. Ninegosyo ka sa akin? May karapatan ka bang magnegosyo? Mahalaga ako para sa'yo, di ba? Kung sasaktan mo si Mario, papatayin ko ang sarili ko sa harapan mo. Matalino! Para sa aking pagpapakilala, ako si Prinsipe Rafael ng Bagong Bayan at pinamumunuan ko ang pinakamalakas na teknolohiya nito. Napakalakas pala nito. Malamang hindi mo alam, ang asawa mo ay tagapagmana ng Bahay Rosal. Ang sindikato ng Anino ay nasa lungsod ng San Isidro at tanging ang Bagong Bayan ang makapagprotekta sa Bahay Rosal. Kung marunong ka, pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo at umalis ka na. Bahay Rosal? Yung matandang pamilya na mandirigma sa bayan ng matatapang? Pasensya ka, Mario. Nilokohan kita. Hindi ako ulila. Ako ay mandirigma ng Bahay Rosal. Isang mandirigma na walang awa. May 1,000,000 piso dito. Hindi mo ito makikita sa buong buhay mo maggupit. Kung marunong ka, kuha mo ang pera at hiwalayan mo siya at ipapalaya kita. Meaning, kung mag-diborsyo lang, may 1,000,000 na? Tama. Ate, ito ba ang lalaking pinili mo? Pwede kang iwan dahil lang sa pera. Hindi ko siya sisihin. Mabuti na rin na hiwalay na tayo para hindi na siya madamay. Basura. Mario, tumakbo! Tumakbo hanggang sa malayo! Ngunit ikaw... Ikaw ang nagligtas sa akin dati. Noon ako naman. Balisin mo siya! Worth it ba para sa isang traidor na asawa? Worse eh. Nakakaantig ang pagbibigay niya. Kaso, duwag at basura siya. Palayain mo siya! Impossible. Ayoko ng babaeng iniisip pa ang iba. Ang solusyon, patayin siya. Ate, barbero lang siya. Iniwan ka niya. Basura lang siya. Hindi. Utang ko sa kanya ito. Walang utak. Walang kwenta. Ito ang plasma shield. Wala kang paraan para sirain ito. Di mo masira, pero di ka din mo katama, di ba? Ang teknolohiya ng Bagong Bayan ay malakas, pero may depekto, di ba? Mario, umalis ka na ng mabilis! Ako? Umalis ka na. Wala kang magawa. Hanggang kailan ka magpapanggap? Basura ka. Ako? Ano? Ang teknolohiya ng Bagong Bayan ay di mo maimagine. Ate! Mario, umalis ka na! Ako na ang magprotekta ng Bahay Rosal! Ikaw magprotekta? Gabitano. Bagaman ako ay isang barbero at karaniwang tumutulong sa pagpapagupit ng mga taga-bayan, mayroon din akong espada upang protektahan ang aking mga sariling tao. Ano ito? Masyadong maikli ang espada mo. Makey man! Sapat na para patayin ka. Gamit ang sira-sirang espada mo. Sabi nila malakas daw ito. Gusto ko subukan. Mabilis! Mabilis? Mas mabilis ang espada ko. Walang awa. Huwag! Hindi mo siya kaya talunin! Isagawa ang advanced weaponry, Laser Sword. Huwag! Ang sining ng espada ng bayan ng matatapang ay medyo kawili-wili. Ngunit sa harap ng ganap na teknolohiya, ito ay maipapamalas sa basurahan ng kasaysayan. Mario, pasensya na. Atake! Hayaan mo siya. Matatag ang loob ninyo. Ngunit sa harap ng ganap na teknolohiya, walang halaga ang loob. Itigil na ang pag-aaksaya ng lakas. May espesyal na katayuan ka at mahalaga ka sa akin. Kaya tigilan mo na.
Di ka pa titigil. Patayin ko ang kapatid mo at pamilya mo hanggang sa sumang-ayon ka. Ate, Di ka pa sumusuko? Para sa lalaki, sulit ba? Di ako susuko dahil mahal ko siya. Master, bakit mo naman tinago ang lakas mo sa katawan ko? Ano ang iniiwasan mo? Ano ang kinatatakutan mo? Gising na! Ikaw si Mateo, ang pinakamalakas na assassin ng... Assassin. Ako ay isang assassin. Hindi. Anuman ang aking pagkatao, piprotektahan ko ang aking minamahal. Patay kayo lahat! Huwag! Hayop ka! Anong nangyayari? Nakatanggap niya ang aking malakas na laser cannon gamit lamang ang isang kamay. Mario, Ako ang magdadala sa kanya ngayon. Tingnan natin kung sino ang may lakas na harangin ako. Sino ang may lakas ng loob na harangan ako? Parang ibang tao siya. Nakaramdam ako ng takot. Mario, Nandito ako. Nagulat ako sa bilis mo. Ngunit hindi mo kayang abutin ang mechanical na armas ng bagong bayan. May espada pa ako. Espada! Sa lamang ng hawakan lang. Hindi. Ito ang itim na espada. Ano? ang espada. Walang dako. 118 plasma shield. Ito ay ang pinakamalakas na plasma shield ng bagong bayan. Hindi mo masisira ito gamit ang iyong espada. Totoo ba? Itim na espada to. Paano nangyari to? Palang. Umalis ka na. Hindi kita papatayin. Sa tingin mo talagang natalo mo ako? Impossible! Ako si Prinsipe Rafael! Hindi ako matatalo! Ipapahama kita! At lahat dito! Ikaw ang lumika ng sarili mong kapahamakan. Itim na espada. Hiwa! Gino, walang kasiyahan. Bakit 10% lamang ang aking lakas ang inilabas mo? Huminto ka sa pagsasalita. Hitumiti na espada? Napakalakas. yan lang ba ang kaya niya? Hindi pa ba malakas yan? Isang hampas lang yung nagapi ang mecha ni Prinsipe Rafael. Kahit sa loob ng sindikato ng Anino, ang elite assassin lang ang kayang gawin yan. Hindi pa sapat. Sa ganyang level, hindi siya karapat-dapat maging kalaban ko. Lalo na maging katulong. Kailangan ba natin hintayin pa? Ginamit niya ang itim na espada ni Tagapaglika. Ang lumalabas sa demonyong hangin, mapapansin din ng sindikato ng Anino. Mateo, sana maibalik mo na ang sarili mo. Mario, Huminto! Ako si Mario Javier, hari ng assassin ng Anino. Lumapit ka, papatayin kita. Mario, ako ito. Ikaw? Mateo, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Mateo, bawal ang damdamin sa mga assassin. Ang mga damdamin ay mapapahina sa iyong espada.
Ito ay ipinagbabawal ng sindikato ng anino. Sumuway ka. Masyadong maraming salita. Iwan ko siya. Ang talim ng iyong espada. Kaso lang, Paumanhin, Mateo. Ayoko umalis sa sindikato ng anino. Gusto ko nang maging asawa ng hari ng mga asasin. Hindi ko pinag-aaralan kung sino ang hari ng mga asasin. Mario, gising ka na? Rosalinda, bakit ako nakatulog? Ang lakas mo ay galing dito sa espada, di ba? Parang masamang espada ito. Huwag mo na gamitin. Anong sinasabi mo? Babae ka? Okay, di ko nagagamitin. Uy, asawa, hindi ko akalain na ikaw palang tagapagmana ng Bahay Rosal. Napakayaman mo ba? Okay lang ba sa'yo? Bakit naman ako mamamalasakit? Wala pa akong nakakain ng pagkain mula sa babae. May galing ka nga, pero sabihin ko lang, huwag kang mang-api ng ate ko. Ibig sabihin, tanggap mo na ako bilang manugang? Hindi, wala kahit konti. Hindi pa pinapayagan ni Daddy, hindi ako mapapatalo. Lola Pilar. Okay lang ba kayo? Matanda na ako, mabagal maglakad. Dapat sumakay ako ng mabilis na tren. Tagapagbana, matagal na nating hindi nagkita. Lola Pilar. Si Mario ang barbero, di ba? Gusto kang makita ni Don Fernando ng Bahay Rosal. Gusto akong makita ng biyenan? Wala pa akong handa. Dapat ba magdala ng regalo? Patay ka na. Ang tatay ko ay napakakatigasan ng ulo. Nilabag mo ang kanyang plano. Hindi kanya titigilan. Mario, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka papahirapan ni tatay. Normal lang para sa byudo na makita ang binan. Gusto ba ng binan ng ginisang baka may labis na paminta at sili? Dalhin natin? Seryoso ka naman? Salamat po, Lola Pilar. Magandang araw, Don Fernando! Kuya Rafael, narinig mo na ba? Ano yung iniibig na Ate Teresa ay babalik na yung araw? Narinig ko rin, ipinagkasundo siya kay Prinsipe Rafael ng Bagong Bayan. Kuya Rafael, handa ka bang bitawan siya? Kayo ay kilalang magkaibigan mula sa pagkabata. Malinis ang relasyon ko kay Teresa. Huwag kayong magkwento na hindi totoo. May plano si Master. Sa kasalukuyan, lumalapit ang sindikato ng anino. Kailangan nating isipin ang kabuuan. Don Fernando, bumalik na si tagapagmana. Tatay! Hey, Rosalinda! Tagapagmana, saan ka nagpunta nitong mga taon? Nag-alala ako sa'yo. Rosalinda, matagal na natin hindi nakita. Kuya Rafael, matagal na nating hindi nakita. Mario, ipapakilala kita. Si Kuya Rafael. Kumusta, Kuya Rafael? Rosalinda, ikaw, kasal na? Matagal na kaming kasal. Nung ako'y inakusahan, si Mario ang nagligtas sa akin. Kaya nagpakasal kami. Huy, Kuya Rafael! Gusto mo na ginisang baka? Paborito dito! Ginisang baka? Hindi ako mahilig sa ginisang baka. Hindi alam ng isang tao? Si Kuya Rafael at ate ay magka-childhood sweethearts. Kung hindi lang inagaw ng isang tao, malamang sila na ang kasal na yon. Alicia, huwag kalat. Wala naman akong sinabing mali. Walang problema. Rosalinda, kahit sino ang pipiliin mo, binabati kita. Saan siya nag-aral? Paano ang kanyang paraan ng paggamit ng espada? Anong trabaho niya? Ako si Mario de la Cruz. Wala akong samahan, pero marunong ako ng 72 technique ng gupit ni Mario. Ako ang may-ari ng barberya ni Mario. Kung may oras, pumunta ka, gawin ko ang pinakabagong hairstyle para sa'yo. Technique ng gupit ni Mario? May ganung estilo ng armas ba? Hindi ko rin narinig yan. Siyempre, hindi ninyo narinig dahil siya ay barbero. Kaya sikat siya sa 72 technique ng gupit ni Mario. Barbero! Tapos na ba kayong tumawa? Itay. Alam mong tatay mo ako? Isang walang kwentang barbero. Hindi ka karapat-dapat maging manugang ng Bahay Rosal.
Itay, kahit hindi mo tanggapin si Mario, buhay man o patay, ako ay sa kanya. Patawarin niya po ako sa aking hindi pagsunod. Guro, huwag kang magalit! Rosalinda, huwag kang magalit kay Guro. Siya ay isang maestro. Dalubhasa sa parehong espada at kutsilyo. Gusto lang niya may magmana sa kanya. Kumuha ka ng barbero, sigurado magagalit siya. Oo nga, Ate Rosalinda. Hindi mo man lang tinitingnan ng mga henyo. Bakit na yon barbero ang pinili mo? Mga kapatid, nakilala ko ang asawa ko noong wala pa kami. Siya ang tumanggap, minahal at pinakalagaan ako. Paano ko siya pababayaan kung siya ang nagtatrabaho para sa pamilya? Barbero lang siya. Oo nga, naghanap ka ng barbero na hindi karapat-dapat sa harap ng publiko. Baka mapahiya siguro at pagtawanan ng bahay Rosal. Kapatid, paano ba ang maaring maipagmamalaki sa publiko? Sa panahon na yun, ang lalaki ay maaring mayaman at may kapangyarihan o mahusay sa pakikipaglaban. Kung walang pera at hindi mahusay sa pakikipaglaban, ano ba bang lalaki ang kanyang magiging? Anong tingin mo kapatid sa Prinsipe Rafael ng Bagong Bayan? May hitsura ng langit at dragon. Hindi lang siya prinsipe ng Bagong Bayan, kundi may hawak din siya ng pinakamataas na teknolohiya ng bayan. Hindi siya dapat maliitin. Sa kabutihang palad, kamakailan lang, natalo ng aking asawa ang Prinsipe Rafael ng Bagong Bayan. Ang lalaking ito ba, ang tinutukoy mo hindi karapat-dapat sa harapan? Paano ito posible? Ang prinsipe ng Bagong Bayan ay may hawak na malakas na laser cannon, kasing lakas ng mga pangunahing mandirigma. Ang lalaking ito ay isang barbero lamang. Paano niya kakayanin ang laban kontra sa kagalang-galang na Prinsipe Rafael? Oo nga, Ate Rosalinda. Alam naming ipinagtatanggol mo siya. Ngunit sobrang biro mo. Apprentice na babae. 20 taon ako nagsumikap sa pag-aaral ng espada. At isa lang akong dalubhasang espadador. Ano, ibig mong sabihin, hindi ako kakaharapin niya? Sapat na! Rosalinda, turuan mo ang asawa mo. Ang tao ay maaring walang kakayahan, ngunit huwag madyabang at ipahiya ako. Itay, pero ang galing talaga ni Mario. Oo naman, Itay, si Mario ay talagang magaling. Magaling? Gaano siya kagaling? Kaya niya bang harapin ang sindikato ng anino mag-isa? Ito problema mo. Hindi ko gustong imbestigahan na yon. Tumayo ka sa likod. Mario, paumanhin. Nagtiis ka. Walang problema. Barbero lang naman ako. Normal lang na hindi nila ako respetuin. Saka, mahal, hindi ba ikaw nagpo-protekta sa akin? Maluwag ang isip mo. Hay, pamangkin na babae. Gusto mo ng ginisang baka ni Mang Bert? Kiin ka lang ng kain. Kung ako ikaw, magpaumanhin ka kay Itay at turuan kanya ng diskarte. Mas maganda yan kaysa kumain ka lang ng ginisang baka ni Mang Bert. Kung ako ikaw, kakain din ako. Hindi mapalago! Ang sindikato ng anino ay isang nangungunang samahan ng mga asasin. Kapag dumating sila, naguguluhan ng mga tao. Para makamit ang kanilang layunin, maraming mandirigma ang kanilang pinatay. Ngayon, nagbabanta silang sakupin ang San Isidro. Walang angong nagkilos ang sindikato ng anino. Ang mga samahan ng mandirigma na hindi sumusunod, pinapatay ang buong pamilya. Tama! Gusto nila tayong gawing alipin para magpatay at magnakaw. Hindi natin ito tatanggapin! Hindi tatanggapin! Ako ay nakipagkasunduan na sa Bianca Fuerte ng sindikato ng anino. 3 araw mula ngayon, magkakaroon ng paligsahan sa pakikipaglaban upang magpasya sa buhay at kamatayan ng mga mandirigma ng San Isidro. Laban? Sama. Na yun, iminbitahan ko kayo. Una, gusto kong pumili ng isang pangulo mula sa inyo upang pamunuan ang mga dodyang laban sa pagsalakay ng sindikato ng anino. Pangalawa, nais kong turuan siya ng espada ni Rosalinda, ang likas na galing ng bahay Rosal. Ano? Espada ni Rosalinda? Espada ni Rosalinda talaga? Isa, itong nanghunghunang galing ng bahay Rosal. Kahit nasa loob ng bahay Rosal, kaunti lamang ang nakapag-aral nito. Don Fernando, seryoso po ba kayo? Siyempre, para sa kapayapaan ng San Isidro at pagpapatuloy ng samahan ng mandirigma, tulungan ninyo ako, huwag hayaang makasira ang sindikato ng anino. Kami ay kalaban ng sindikato ng anino! Walang kuwang ang sindikato ng anino! Ay, Ang tatay mo ay may tapang pala. Si tatay ay sobrang matigas ang ulo, kaya hindi siya makisama sa sindikato ng anino. Simulan na natin. Ang paligsahang ito ay nahati sa 2 round. Ngayon, tapos na ang unang round. Ang nanalo ay si Donato Reyes. Malugod nating tanggapin si Donato Reyes. Ngayon, magsisimula na ang pangalawang round.
Si Donato Reyes ay lalaban sa iba't ibang asyenda at Mga dakilang Pangulo, nais ba ninyong ako, isang bata, ang mauna? Narinig ko na. Ikaw ay pangunahing alagad ng Bahay Rosal at nakuha mo ang diwa ni Don Fernando. Maaari bang ipakita ang kakayahan? Tama. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga dakilang Pangulo. Ako'y tutupad sa hiling... Ako si Rafael Lopez at gusto kong subukan ang iyong galing. Maaari bang malaman ang iyong pangalan? Walang karapatan ang mahihina na malaman ang aking pangalan. Ang yabang naman ng taong ito. Alam niyang si Kuya Rafael ay isang mataas na mandirigma at siya ay personal na tinuruan ni tatay. Felicia, balakong ipakasal ka sa Donato Reyes ng paligsahan. Ano sa palagay mo? Tatay, pangarap ko na magkaroon ng asawang matapang na bayani. Kung si Kuya Rafael ang mananalo, okay lang sa akin. Pinakayaw ko ang mga nagyayabang katulad ng batang yon. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang galing ng Bahay Rosal. Sa tingin ko, matatalo si Rafael. Kain lang ng kain, hindi mapigilan ang bibig mo. Huwag mong isipin na dahil natalo mo si Prinsipe, ikaw na ang pinakamahusay. Kuya Rafael ang nangunguna ngayon. Seryoso ako. Sige, lumaban ka. Kung manalo, ikakasal ako sa'yo. Hindi pwede. May asawa na ako. Huwag magpiro. Taguan lang ba ang alam mo? Hindi taguan, kundi hindi ka karapat-dapat. Huwag magsalita, lumaban ka! Mabagal. Ito lang ang galing ng Bahay Rosal. Walang laban. Nakatama! Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang iyong espada ay parang isang laruan sa aking paningin. Kuya Rafael! Kuya Rafael, ayos ka lang ba? Anong... Ito na ba ang libong taong Bahay Rosal? Mukhang madaling talunin lang pala. Sa tingin ko, walang saysay ang paglaban sa sindikato. Mas mabuting magpakamatay kayo. Ang hina ninyo, wala kayo halaga sa sindikato. Matapang na palaboy, may kaunting galing lang tapos nagmamataas ka na. Si Don Fernando, kung hindi siya nasugatan, paano papayagan ng sindikato ng anino na magpalakas? Toto, pinalo mo lang ang isang alagad ni Don Fernando, tapos ipagmamalaki mong walang makakatalo. Bata, huwag kang maging mayabang. Kung hindi mayabang, hindi ka na bata. Lolo, hindi ka bababa para mamatay? Matapang! Leonardo Sison ng Espada ng Taichi at Budang, ipakita ang iyong galing! Hindi ka kaya. Yung mga matatanda kanina, sabay-sabay kayo lumaban. Wala akong oras na labanan kayo isa-isa. Sayang lang ang oras. Ikaw! Patang walang hiya sinabi mo yan! Bayani Bachani ng Espada ng Alak! Ako rin ay sasali. Hernan de la Rosa ng malakas na espada, batang to! Kami tatlo ay mga nangunghunang eksperto. Mabilis kang humingi ng tawad kay Don Fernando at papatawarin ka namin. Kung hindi, ang espada ko ay walang awa. Mabuti ang hindi pagpapakawala ng awa. Mahina kayo sa simula pa lang. Kung magpapakawala kayo ng awa, walang saya. Okay, 2 Don, huwag kayong magpatuloy sa paglaban. Ako ang tuturuan ng leksyon, ang batang mayabang na ito ang ngayon. Hey, ikaw! Si Leonardo ay kilalang magaling na mandirigma. Napakalakas. Kung siya man manalo, ibig sabihin ako Huwag kang ay... magalala, hindi siya mananalo. Huwag ka mapiro. Ang husay ni Leonardo sa espada ng Tai Chi ay bahagyang mas mababa kaysa sa tatay ko. Hindi talaga mananalo. May kakaiba. Ako, isang banal, ay hindi umaasa sa sandata. Agad mong ilabas ang iyong sandata at labanan mo ako. Daga! Ikaw ay assassin! Tama. Gantin para mo ay kamatayan. Ang bilis! Itigil mo! Hahaha, pater!
Sa kalasingan, tinitingnan ang espada. Espada ng Lasenggo? Nakakatuwa! Bata-bata, huwag kang mayabang. Ang pamanan ng mandirigma ng bayan ng matatapang ay umabot na sa libu-libong taon. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Sayang lang. Hindi sapat na bilis, hindi sapat na tapang. Ganun ba? Sige, subukan mo. Ikaw! Ha? Itigil mo! Itigil mo! Itigil mo! Batang lalaki, napakadugo ng iyong espada. Pinatawad ka ni Bayani, ngunit hindi mo ito pinasalamatan at patuloy kang nangahas na maging marahas. Ang laban ay hindi iniisip ang buhay. Tsaka, akala mo ba masasaktan ako ng espada mo? Hernan de la Rosa, ang batang ito ay malamang hindi kilalang pinagmulan. Siguradong espiya ng sindikato ng Anino siya. Magtulungan tayo upang supuin siya. Dapat ganyan na lang. Halika, maglaro tayo. Walang galang. Sama-sama nating supuin siya. Walang mapapala sa pag-inom. Espada ng Tai Chi, tuloy-tuloy! Ganito lang dapat. Ano? Ang lakas! Sino ka ba talaga? Ikaw si isa sa pitong asasin, si Donato! Umalis! Takbo! Hindi kayo ganong bobo, mga matatandang hindi umaangat? Ang inyong mga estilo ng espada ay medyo okay, ngunit mahina ang inyong lakas at mabagal ang inyong bilis. Hindi pa ba dumating ang 3 araw na pagtatalaga? Hindi pa nga, ngunit ayaw kong maghintay ng matagal. Ako'y walang interes sa Bahay Rosal. Ang gusto ko ay ang iyong espada. May labis ka ng kilos ng pagpatay, hindi mo ito matututunan. Kaya tinanggihan mo ako. Fernando, ikaw ay nakaingat ng malalang lason. Hindi ka makakatalo sa akin. Bigay mo ang espada ni Rosalinda. Aalis ako kagad. Kung hindi, Hihintayin ko nang mawala itong dakilang kasanayan. Hindi ko ibibigay sa'yo, demonyo. Alam ko namang hindi mo ibibigay. Ngunit, balita na ang salita ni Fernando ay hindi binabago. Ano? Kanina sinabi mong ituturo mo ang espada ni Rosalinda sa mananalo. Ngayon ay itinatanggi mo na? Pagkakalat ko ang hindi pagtupad ng Bahay Rosal sa pangako. Tingnan natin kung tatawanan ng buong mundo ang Bahay Rosal. Totoo ngang mapang-ipit si Ginoong Donato Reyes. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan para pahirapan ka. Mahirap ang pagpapasya kung ipapasa o hindi. Guro, baka ibigay na lang natin ang espada ni Rosalinda. Pwede ba akong sumali? Ang barberong ito, napapagulo lang. Wala kang karapatan dito, Mario. Magtiwala ka. Sigurado ako. Ano mayon kung barbero? Kung kaya mo, gawin mo. Ikaw, guro, tingnan mo siya. Minamaliit ko ang iyong tapang, ngunit hindi ka makakatalo sa kanya. Umatras ka. Hindi pa ako patay. Erpat, sino nagsabi na hindi ako makakatalo sa kanya? Tama na. Nagbigay ng pagkakataon si tatay sa'yo. Pumayag ka na. Huwag kang matapang. May paraan ako kay Donato. Ano ang paraan mo? Gagamitin mo ba ang itim na espada? Hindi kakayanin ng katawan mo ang pagguho ng itim na espada. Walang problema. Nandito si tatay. Hindi mapapakalat ng kaguluhan si Donato. May tiwala ako kahit walang itim na espada. Dahil handang mabigay siya ng oras para makabawi ka sa iyong lakas, ipauna na lang siya. Ano man ang resulta, tumulong siya pa rin. ngunit hindi ba't masyadong malupit? Isa lang siyang barbero. Oh, hindi namin siya pinili. Gusto niyong lumaban. Sumunod lang kami sa sitwasyon. Mario ka ba?
Siyempre, kung hindi ka makapagpatuloy, aminin mo na lang na nagsisinungaling ka kanina. Hindi ka namin ipapadala sa kamatayan. Siyempre, kusang loob ako. Guro, ipauna na lang siya. Kung makapagbigay ka ng 15 minuto sa akin, tatanggapin kita bilang manugang. Okay. Ngunit, Asawa, para sa iyo din ito. Hirap kang nasa gitna natin, di ba? Walang problema. May tiwala ako. Haharapin kita! Hindi ka man makatawid. Haharapin mo pa ako. Siyempre, Hindi ka ba natatakot? hindi. Maraming pwedeng patayin ako, pero hindi ikaw. Kilalanin kita. Sabihin mo ang pangalan mo. Titipirin kita. Ako, Mateo. Hari ng asasin? Hindi. Dapat ay patay na siya. Ako si Mario de la Cruz, may-ari ng Barberia ni Mario. Mahusay ako maggupit ng airbanks. Nagbibigay ako ng magandang serbisyo sa murang presyo, kaya gusto ako ng mga taga rito. Status ko? May asawa na. Wait, sinabi mong ano? Barbero? Barbero nga. Barbero lang? Maghamon sa akin? Hindi pwede. Maganda. Papapinsala ko ang iyong 4 na paa at kamay. Tingnan natin kung magiging maliksi pa rin ang dila mo. Ginu, gumawa ng hakbang na nga ang Rosalinda sa Bahay Rosal. Sulit ang paglinlang mo kay Ginoong Donato Reyes para kunin ang espada ni Rosalinda. Ang kalawang espada ay kailangang paghusayin. Tingnan kung karapat-dapat siyang gamitin. Hindi ko naman siya nilinlang. Talagang malakas ang espada ni Rosalinda, hindi nagpapahuli sa agila ng Bahay Fuerte. Sayang lang, tumanda na siya kaya naging target. Barbero, narito na ako! Mario, ingat! Barbero nga! Ang gupit ko ay malakas. Tingnan mo yung batang yan. Umiwas na parang unggoy. Nakakatawa talaga. Baka nagpapatawa lang siya. Rosalinda, ang napili mong lalaki ay hindi gaanong malakas, ngunit may tapang. Sana'y magpakumbaba si Donato. Tatay! Tatay, kung maaari ka bang tumulong? Ang asawa mo ay nagsalita ng malalaki. Ngunit may mabuting intensyon siya. Alam ko yan. Bagamat hindi ko nakakagusto ang batang yan, ngunit nagawa niyang tumayo, kaya't isang lalaki rin siya. Magtiwala ka, sa oras na matapos, ako na ang kikilos. Salamat, tatay! Rosalinda, may matinding lason si Don Fernando. Gusto mo pa rin siyang ilabas para iligtas ang batang yon? Ano ang intensyon mo? Tumahimik ka! Umiwas lang ba kayo? Bakit ka galit? Hindi ko kayang labanan, pero kayang umiwas. Sige, tingnan natin kung saan ka tatago. Hiwa ng tugo! Yan ang hinihintay ko! 3-6 technique ng gupit ni Mario! Nice! Unang kwenta, binata, hindi ko akalain na ikaw ay tagapamahala ng galing. Nakokontrol mo ang gunting, di ba? Sayang, ang laro ay walang epekto sa akin. Ganun ba? Kokoibo. Maghintay ka. Mas kakaiba pa ang susunod. Tirda punto 6, teknik ng gupit ni Mario, gupit ng kalahati. Gupit, gupit, gupit! Gupit ng tira-piraso, palasin, yayos! Gupit, 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 gupit! Gupit, 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 gupit ang bangs, gupit ang likod, gupit ang sideburns, gupit, gupit! Tapos na ang 30.6 technique ng gupit ni Mario. Diskwento para sa bagong customer, 10 pesos. Iskan mo na! Look, pinapalaban siya, pero nagugupit siya. Baka nag-relapse ang kanyang sakit. Huwag niyo sabihin ng ganyan ang asawa ng kapatid kong babae. Hindi niya layuning patayin si Ginoong Donato Reyes, kundi bigyan si ama ng oras. Wait, ito ba ay...
Tapos na ang 36 Technique ng Gupit. Diskento ng 10 pesos para sa mga bagong customer. Mag-scan na! Ang pangit ng buhok mo dati. Nilagyan ko ng uso, gupit ni Mario, nalikha ko. Bagay na bagay sa'yo. Gusto mo? Kung ako. Nang-asar ka ba? Napakalakas ng kanyang espada. Nakapagpasok sa aking depensa. Hindi basta-basta ang batang ito. Siya si Mario. Si Mateo, ang dating hari ng assassin? Amoy niya. Oo, siya nga. Amoy dugo ng dating hari. Pareho kaming may ganitong dugo. Hari ng assassin. Nahanap na kita. Bakit? Ayaw mo. Gusto mo ng gupit ni Mario? Mateo, ikaw ba? Ha? Ikaw? Ikaw nga! Mateo, sabi pinakamalakas ka sa anino. Laban tayo! Ano ba talaga ang pinapagtiisan ng Panginoon? Bilis, kailangan lang ng 3,000 ng lakas. Mapapatay ko silang lahat. Papatayin kita! Papatayin kita! Tiger! Fernando! Donato! Lumang-luma lang ako. Hindi patay. Malakas! Walang duda, si Don Fernando, 100 taon na, pero malakas pa. Kaya hindi makapasok sa San Isidro ang pinuno. Umalis! Ang sayarang palabas niya yon. Nakakatakot! Ganyan ba talaga ang lakas ni Don Fernando? Mabilis! Walang takot. Malakas! Malakas! Fernando! Sa wakas, lumaban ka na! Napapasigla sa akin! Ano? Ganito kalakas ang Don Fernando ng Bahay Rosal? Siyempre! Kung hindi, bakit ngayon na pumasok ang sindikato ng anino sa San Isidro? Anong ibig niyong sabihin? Nalason, si Don Fernando ng Mandaragi na Lason. Kapag gumamit siya ng lakas, mas malala ang pagkawala ng kanyang kakayahan. Hindi na siya tatagal. Kaya mo, Master! Master! Kaya ko, tatay! Tatay! Ano? Umalis ka! Hindi ka makakaaway sa akin! Huwag akong maliitin. Ako si Ginoong Donato Reyes, isa sa 7 asasin ng Sindikato ng Anino. Nagkaroon ng katawan ng dugo sa kanyang katawan. Kaya pala siya naging isa sa 7 asasin. Nagtamo siya ng ganitong brutal na sekreto ng pagpapalakas. Malakas, di ba? Siyempre! Gaano kalakas? Nakontrol ng demonyong hangin ang kanyang utak. Walang pagkakaiba sa kaibigan at kaaway. 10 beses ang lakas niya! Delikado ka ba ngayon? Samilans! Mario, tingnan mo! Matutunan mo hanggang saan mo kaya itong espada ko. Wala na akong pagkakataong turuan ka. Alalahanin, protektahan mo si Rosalinda. Nabigo ako sa kanya. Espada ni Rosalinda! Kanula? Ganito pala ang espada ni Rosalinda. Ang bilis ng espada! Pinagsama ang lakas sa isang punto upang tumusok sa tunay na katawan ng dugo ni Donato. Walang duda, si Don Fernando ang pinakamalakas na espadista ng matatapang. Espada ni Rosalinda! Hindi ako makapaniwala! Go, Tate! Umalis ka. Kali! Ilang bahagi ang naalala mo?
Kanina pa ako nakaka-remember ng lahat. Ngayon, nakalimutan ko ng isang maliit na bahagi. Ang sandatahing ito ay sikreto ng Bahay Rosal. Kakailanganin mong magtrabaho ng 30 taon bago mo ito matutunan. Tingnan mo lang ng isang beses at natutunan mo na. At nakalimutan mo lang ng kaunting bahagi. Tatay! 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 Tatay, ayos ka lang ba? Kuro. Ikaw, ilang bahagi ang naalala mo? Kalahati na lang ang naisip ko ngayon. Kalahati? Nangangahulugan na naalala mo ang kalahati? Sa'yo? Isang barbero? Ako ay nag-aral lang 20 taon bago ko maunawaan ito. Tiningan mo lang at nakuha mo na? Papa, hindi siya nag-aral ng tunay na espada. Isinagawa mo lang ang kaunting pagtuturo sa kanya. Paano niya matututunan? Tama, di ba, Mario? Tama yan, Kuya Rafael. Sa wakas napansin ka ni Papa. Kailangan mo magpakabait. Baka i-share niya sa'yo ang espada ni Rosalinda. Sensei, huwag kang maniniwala. Natutunan lang niya ang ilahakbang ng espada. Paano niya talagang natutunan? Mukhang simple lang ang espada ni Rosalinda. Ngunit may maraming lihim. Paano ito matututunan sa isang tingin? Kung matututunan lang sa isang tingin, may saysay pa ba ang pambihirang aral ng Bahay Rosal? Gaano karami ang naalala mo ngayon? Madali akong makapag-alala pero madali ring makalimot. Pinayagan ko silang magulo. Naalala ko lang ang kaunti... Sensei, tingnan mo. Nahuli na siya. Baka makalimutan niya lahat mamaya. Poki lang, Mario. Kahanga-hanga ang paraan na ito. Pinag-aral ako ni Papa ng matagal, pero balakubak lang ang natutunan ko. Madaling makalimot. Maganda, maganda. Gaano karami ang naalala mo ngayon? Nakalimutan ko na lahat. Hoy, sabihin mo ba hindi ako tama? Paano matatanda ng espada ni Rosalinda ng Bahay Rosal sa isang tingin lang? Maganda na nakalimutan. Papa! Mabuti talaga ang espada ni Rosalinda. Sobrang lakas nito. Kung hindi ka napahina ng mandaragit na nason, malamang patay na ako sa iyong espada. Katawan ng dugo naganap na. Patay mo! Hina na pa. Fernando, mukhang hindi ko na kailangan maghintay sa pagdating ng pinuno ng sindikato ng Anino. Ako na lang ang papatay sa iyo. Pat! Herbat, ikaw muna! Hindi batas yan! Sinamantala mo siya! Tigo! Huwag patayin si Don Fernando! Donato Dugo Reyes. Gusto mong patayin si Don Fernando? Lampasan mo muna kami! Donato Dugo Reyes! Hindi patas ang laban na to! Panalo ng hindi maranal? Ang tradisyonal na sining ng martial arts ay talagang walang kabuluhan. Isa ako sa 7 assassin ng sindikato ng Anino. Bilang isang assassin, hindi kailangan ng patas na laban. Ikaw! Kuro, ilabas mo na ang espada. Sige na! Tunay, matanda na ako, ngunit hindi pa patay. Hindi ko gustong gamitin ang pangpatay ko laban sa'yo. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Ama. Kuro, gagamitin mo bang yun? Mapapahama ka! Walang tuwag sa Bahay Rosal! Hayop ka! Lumaban ka! Herbat! Hayan mo na ako. Ikaw? Barbero ka lang. Ano magagawa mo? Anong laban mo kay Donato Dugo Reyes? Gagamitin mo ba yung sira mong gunting? Mario, huwag mapadalos-dalos. Tama ka, Kuya Mario. Hindi ba natapos mo na makipaglaban sa kanya? Tama! Kung hindi tumulong si Don Fernando, patay ka na sa espada ni Donato Dugo Reyes. Gusto mo pa rin magpakamatay? Hindi ka natutulungan ni Don Fernando ngayon! Hindi. Ako lang ang kailangan. Gino, gagamitin mo na ba ang aking kapangyarihan? Bilis-bilis! Kunin mo nang ako. Patayin ko silang lahat para sa iyo. Gino, ano ba ang kinatatakutan mo?
Gamitin mo lang ang aking kapangyarihan. Madali lang patayin si Donato Dugo Reyes. Huwag mong kalimutan, ikaw ang dating hari ng mga assassin ng Anino. Sabi ko, hindi. Mario, dadamitin mo ba kapangyarihan na yon? Pamilyar ang espada na yan. Ito pala ang espada. Mario, sigurado ka na ba? Kung gagamit ka ng kapangyarihan hindi para sa'yo, baka mas malaking sakuna ang dumating. Wala na akong magagawa para sa'yo. Don Fernando, huwag kayong mag-alala. Mayanam ka ba? Anong mo? Mateo, huwag kang maniwala sa kanyang panluloko. Barbero lang siya. Mas malakas ba siya kay Donato Dugo Reyes? Akala niya ba siya ang hari ng mga assassin ng Anino? Walang takot. Hindi ka na ang dating ikaw. Totoo ba? Magpakamatay! Yapak ng bahay Rosal ito! Paano niya natutunan yan? Langit lang pa? Paano nangyari? Ang galing ng teknik! Pulaklak ng bahay Rosal! Kailan natutunan ni Kuya Mario ang teknika ng Bahay Rosal? Ate, ipinasa mo ba talaga ng walang pahintulot ang sekreto ng martial arts ng Bahay Rosal sa isang dayuhan? Wala, hindi alam ni Mario ang aking pagkakakilanlan. Paano naman posible na wala? Paano niya natutunan ang arte ng pakikipaglaban ng Bahay Rosal? Tama, Ate Rosalinda. Ilegal na ipinagturo ang arte ng pakikipaglaban. Guro, parusahan siya. Naniniwala ako na hindi ipinasa ni Rosalinda ang kanyang espada sa labas. Walang ipinasa. Malinaw na katotohanan. Paano niya natutunan sa isang tingin? Hindi pwede yan. Siyempre, posible. Yan ang antas ng walang sarili! Kinakatakutan ng antas ng walang sarili! Sa alamat, kapag may buhos mo ang buong kakayahan mo sa espada, makukontrol mo ang sarili. Kapag may buhos mo sa pinakamataas na antas ng enerhiya ng sarili, maaari kang manalo kahit mas mahina kaysa kalaban at patayin ito sa isang pagsugod. Mateo, ito ba ang lakas ng martial arts? Kamangha-mangha! Ito ay ang pinakamataling na atake ni Ginoong Donato, ang pagpatay ng libu-libong multo. Tama, ito ang pagpatay ng libu-libong multo, ang napakalupit na atake. Gamit ang tunay na katawan ng dugo ni Donato, mapapabilis at mapapalakas niya ang sarili ng 20 beses, ngunit ang kapalit ay 20 taon ng buhay. Narunod ba siya sa kanyang sarili? Nalunod? Ilan ba sa sindikato ang hindi nalunod? Mukhang si Mateo, ang legend na assassin, ay magiging alaala na. Nakakalungkot. Wait, ito ba? Sayang, sa harap ng ganap na lakas, lahat ay walang saysay. Espada ni Rosalinda! Kakaiba. No wonder, haring ang assassin. Ang galing, talagang nakakatakot. Alis na. Nakita ko na ang hinahanap. Gawin natin ang plano. Sabihin mo, pangalan mo. Ako si Mario, isang barbero. Pwede mo ring tawagin akong Mateo. Walang duda, hari ng assassin. Wala akong reklamo na natalo sa'yo. Ang Espadang Rosal na sinasabi! Espadang Rosal ng Bahay Rosal? May nakatuto ng Espadang Rosal! May tagapagpana si Don Fernando! Kuya Rafael, tingnan mo. Espadang Rosal ba ang ginamit niya? Kuya Rafael, totoo ba? Kuya Rafael, sumagot ka! Paano nangyari? Barbero lang siya. Paano niya natutunan ang espada ni Rosalinda? Hindi ni Guro tinuro sa amin. Nakita lang niya at natutunan agad. Mario, ayos ka lang? Okay lang ako.
Ang nanalo sa paligsahan ay si Mario. Walang reklamo, di ba? Walang reklamo! Binabati ka, Don Fernando, sa iyong manugang... Mario, sumunod ka sa akin. May itatanong ako. Lolo. Ano lo? Pa. Pahirang nga ng espada mo. Magandang espada. Magandang itim na espada. Itim na espada ng hari ng asasin ng Anino. Maraming kwento na may demonyo dito. Demonyo? Grabe. Nung ako pa ay kabataan, nakalaban ko ang dating hari ng mga asasin ng Anino. Ang itim na espada ni Takapagliha ay may malakas na lakas at kailangan ng matibay na puso para gamitin ito. Alam ko, kaya halos hindi ko ginagamit ito. Ngunit kailangan mong kontroling ito. Dahil ikaw si Mateo, dating hari ng asasin. Tama ba? Hindi ko na maalala. Ngunit may isang tao sa isip ko na palaging nagsasabi na Mateo ang pangalan niya. Namisya ka ba? Kaya pala. Pero huwag mong sabihin kay Rosalinda ang iyong pagkakakilanlan. Ang kanyang ina ay namatay sa kamay ng sindikato ng Anino noong nakaraan. Ina ng asawa? Hayaan na lang. Nakaraan na yan. Ipapakilala kita sa isang tao na maaari makatulong sa iyo na ganap na makontrol ang itim na espada ni Tagapaglika. Anong pangalan niya? Lolo Tachio. Nagkiling ba talaga si Master? Binigay niya kay Mario ang espada ni Rosalinda, pero hindi sa akin. Dahil hindi ka talaga pinansin ni Don Fernando. Hari na, Hasasi! Nasira ang plano. Hindi. Mas maganda na ang plano. May isang sikreto akong sasabihin sa iyo. Talaga siyang hindi barbero, kundi si Mateo. Dating hari ng mga asasin ng Anino. Anong mangyayari kapag nalaman ni Rosalinda na ang kanyang asawa ay dating hari ng mga asasin ng Anino? Kahulugan mo ba ay? Tama. Ang kanyang ina ay namatay sa kamay ng sindikato ng Anino. Mga kapatid sa Mandirigma, may ipapahayag ako ngayon. Kuya Rafael, may problema ba sa kalusugan ng guro? Lumala ang lason kay guro. Baka hindi na niya mapangasiwaan ang laban sa sindikato pagkalipas ng 3 araw. Ako na ang magpangasiwa nito. Rafael Lopez ang mapapatakbo. Hindi ba si Mario ang mananalo ng karangalan? Oo nga. Ay, mismong sinabi ni Don Fernando yan. Baka may problema sa katauhan ni Mario? Anong problema sa katayuan ng asawa ng kapatid ko? Siya ang kinoronahang Donato Reyes ni Itay at pinuno ng samahan ng Mandirigma. Tama. Sinabi ni Guro na si Mario ang pinuno ng samahan ng Mandirigma. Pero sa palagay ko, hindi siya karapat-dapat. Hindi karapat-dapat? Siya ay manugang ni Don Fernando. Paano siya hindi karapat-dapat? Tama naman. Mario, tama ba ako? Rafael, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Sige. Ate Rosalinda, hindi mo ba gustong malaman kung sino talaga ang asawa mo? Mario, hindi alam ng lahat, di ba? Sige, sasabihin ko sa inyo. Ang asawa ng Ate Rosalinda ay isang asasin. Asasin? Hindi lang asasin, kundi ng sindikato ng Anino. At ang tunay na pumatay sa ina ni Rosalinda. Tama ba ako? Dating hari ng asasin, Mateo. Mateo? Siya ba ang dating hari ng asasin? Sabi ni Rafael, siya rin ang pumatay sa ina ni Rosalinda. Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Kuya Mario, hindi ka ang hari ng asasin, di ba? Mateo, hindi ka pa rin amin. Anong espadang iyon? Espada?
Ang itim na espada ni Tagapaglika. Marahil hindi nyo alam, ito ang itim na espada ni Tagapaglika. Ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon ng hari ng mga asasin ng anino. Nakakabaliw at nagdudulot ang pagkalugmok sa itim na espada. Naalala ko, ginamit ng sindikato ng anino itong itim na espada ni Tagapaglika para pumatay sa isang alagad ko. Oo nga, ito talaga ang espada. Nung unang panahon, ang aking anak ay namatay din sa espadang ito. Uma, ito talagang ang espadang kumatay sa aking guro. Mateo, ikaw na dating hari ng asasin, ikaw na tagapagpatay. Hindi ka karapat-dapat maging pinuno ng samahan ng mandirigma. Lalong hindi karapat-dapat maging manugang ni Don Fernando. Gino, tingnan mo ang mga mangmang na tao. Bakit mo sila tinutulungan? Bilisan mo, ilabas mo ako at turuan natin sila ng leksyon gamit ang ating lakas. Tahimik ka, Rosalinda, pasensya na. Ako nga ang hari ng asasin. Ang espadang ito ay espadang libo-libo ni Tagapaglika. Magaling. Aminado na siya. Nakita nyo, di ba? Mateo, maraming dugong utang. Anong gagawin mo? Simple. Bayaran mo ng dugo. Bayaran ng dugo! Hindi! Si Mario ang pinuno ngayon. Ang unang gawin ay labanan ang sindikato ng anino. Tama, Kuya Rafael. Mas mahalaga ang 3 araw na kasunduan ng sindikato ng anino. Lumaban sa sindikato ng anino? Siya ang dating hari ng asasin ng anino. Sino ang makakaalam kung may masamang balak siya? Asa ba tayo sa isang asasin na ito? Umalis na ako sa sindikato ng anino. Umalis? Sino ang makakaalam kung sinadya mo lang? Hindi ba't si Donato Reyes ay nagtago din ng pagkatao para makasali sa paligsahan? Dahil gusto niya kunin ang sikreto ng Bahay Rosal. Tama, may punto! At nagtagumpay na ang kanyang balak. Nakuha na niya ang sikreto ng Bahay Rosal. Hindi natin alam kung balak niyang makipagsabwatan sa sindikato ng anino. Ako ang asawa ni Rosalinda. Nanghako ako sa kanya. Ngunit ikaw ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit, pwede mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtanggap ng isang espada mula sa bawat isa sa amin. Kuya Rafael! Bakit? Hindi ka ba umalis na sa sindikato ng anino? Hindi mo ba gustong hiwalayan ang iyong nakaraan? Kung ganon, dugo, kapalit ng dugo. Gino, ano ang iniisip mo? Sige. Handa akong tanggapin ang espada na ito upang patunayan ang aking kawalang sala. Pansinin ninyo, sinabi niya mismo. Rosalinda. Ate Rosalinda! Asawa ko! Ate! Asawa ko! Asawa ko! Mario. Bakit? Dati akong asasin ng anino at hari ng mga asasin. Pwede ko ring pumatay sa iyong ina. Hindi mahalaga. Ako ang asawa mo. Ikaw ang asawa ko. Nagtago ka ng pagkatao, nagtago rin ako. Hindi mo pinapansin ang nakaraan ko. Hindi ko rin pinapansin ang nakaraan mo. Hoy! Bitawan mo siya. Umalis! Umalis ako dahil sinabi mo. Hindi ako papayag, kuya. Uhaw sa kamatayan. Suntukin siya! Kainin mo ang ginisang baka. Bakit mo ako naligtas? Kasi maganda ka. Anong pangalan mo? Ako si Mario de la Cruz, dalubhasa sa paggupit ng airbanks. Dahil sa may magandang presyo at mabait na ugali, mahal ako ng mga taga na yon. Single pa ako. Ako si Rosalinda. Tiwala ako sa'yo. Alam ko lang ikaw si Mario, ang aking Mario. Ate! Gising na, ate! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Wala na akong pakialam sa tama o mali. Gusto kitang patayin na yon. Mario, aksidente lang ni Rafael. Mario, itigil mo na. Aksidente?
Mario, may maling pagkaintindi dito. Antayin natin si Don Fernando. Magbibigay siya ng paliwanag. Oh, Mario, huwag mo akong patayin. Patay ang humadlang. Ichim na espada. Walang laban ng 3 mandirigma. Ang lakas niya. Wala kayong makakatakas ngayon. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko. Hindi mahalaga. Sapat na patayin ka. Ang tunay na may sala, isa-isa kong tatapusin. Hindi ba? Huwa! Bata, huwag kang magalit. Parang ordinaryong sipa lang, pero ang lakas pala. Ikaw din haharang sa akin. May nagpatawag sa akin. Mukhang tama ang dating ko. Tawagin mo na lang ako, Lolo Tacho. Lolo Tacho? Lolo Tacho. Ano? Ang misteryosong pinuno ng bantay, Lolo Tacho? Kuya Sunny! Hindi ba siya nagtago ng 20 taon? Bakit biglang nandito? Tama! Akuma! Kahit ano ka pa, ngayong araw, ipapatay ko siya. Parang demonyo ka nga! Matuto kang kontrolin ang sarili mo! Hay nako, ipapakita ko na lang sa'yo. Ingay! Kamao ng dragon! Magaling, kalmahan mo. Ano? Nasugatan si Lolo Tacho? Umakting ang espada. Ito ba ang dating hari ng mga asasin ng anino? Tunay na ang kanyang pangalan ay hindi nagpapakamalipit. Hindi kaya natalo si Lolo Tacho? Pwede. Nasugatan pa ang pinakamagaling. Mamatay ba kami? Kuya Rafael, tawagin na lang natin si Guro. Sumanats! Mario! Patay ka na yon! Sinadya ni Guro si Lolo Tacho laban sa'yo. Hinga, kuya! Huwag niyo akong pigilan! Totoo ba? Kuya! Alam ko din ang attack na yan, magaling! Walang duda, Kuya Sunny. Ang galing mo! Mabilis at tumpak! Mario, hindi talaga match! Pinuno ng bantay. Hindi talaga nagpatalo sa anino. Maganda. Kapag patay na si Mario, lahat ng mga bagay sa Bahay Rosal ay akin na, si Rafael Lopez. Guro, huwag kang magalit. Ikaw ang napilit sa akin. Batang guwapo, tumigil ka na. Ah, ganun? Ako ang dating hari ng mga asasin ng anino. Akala mo, hanggang dito lang ako? Espada! Ano? Pwede pa pala gawin yan? Itim na espada to. Kamao ng makapang! Dali rin ang makapang! Malakas ka. Pero alam mo ba kung para saan? Puro lang pagpatay? Para ipakita na magaling ka? O para tumulong? Hamayos ka! Madaling maging alipin ng itim na espada. Ang mahirap, matutong kontrolin ang sarili. Ano ito? Para magising ka,
Kailangan ko gamitin ang aking sekreto. Sa langit at lupa, ako ang hari. Mario, huwag magpadalos-talos. Oops, matanda na ako. Mas mahina na ang aking galing. Buti hindi pa siya lubos na nalugmok. May pag-asa pa. Sino? Si Antonio Blue Reyes, hari ng assassin ng Anino. Bakit siya narito? Mateo, hindi ko akalain na ang iyong kahinaan ay isang babae. Talagang tanga ka. Sa wakas, nakuha ko na. Guwapo, hindi magandang ugali ang lambong. Assassin ako, di ba? Ang pinuno ng samahan ng bantay at ang dating traidor ng sindikato ng Anino. Ngayon, pareho kayong mamamatay. Magawa mo? Don Fernando, hindi kaya ng katawan mo na patayin ako. Subukan mo. Isang espada lang para patayin ka. Walang ka na. Mateo, kung gusto mong iligtas ang asawa mo, hamunin mo ako 3 araw mula ngayon. Nakuha mo na ang itim na espada ni Tagapaglika. Bakit mo pa binihag ang iyong asawa? Itim na espada ni Tagapaglika? Hindi ako interesado dito. Ang totoong interesado ako ay si Mateo. Sinasabi ninyo na siyang pinakamalakas na hari ng mga asasin ng Anino. Ngunit hindi ako maniniwala. Hamunin at patayin siya at gawin ang hindi nagawa ng pinuno ng sindikato ng Anino. Gusto mo bang sumakay sa posisyon ng pinuno? Tama. Gusto kong maging pinuno. Ngunit hindi ko sigurado na matalo ang pinuno. Subukan ko lang ang aking kakayahan sa kanya. Malaki ang ambisyon mo. Ikaw din, di ba? Huwag mong kalimutan na ang pinuno mismo ang pumatay sa iyong ama upang mapasuko ang bahay fuerte. Kung hindi, bakit mo sasabihin sa akin ang lokasyon ni Mateo? Subukan mong patayin siya. Huwag akong biguin, Mateo. Tapos ang gupit, pwede na akong iligtas ang asawa ko? Bata, pakikinig ka. Hindi ganito ang tamang paggupit. Alam mo bang wala akong oras para sa usapan? Ano ang iyong lakas? Nahanap mo na ba ang iyong memorya? At kahit makuha mo ang espadang libo-libo ni Tagapaglikha at ganap na malugmok sa itim na espada, may pag-asa kang talunin si Blue. Ngunit para talunin mo ang pinuno ng sindikato, kulang ka pa. At ang kapalit ay ang pagkalugmok sa itim na espada. So? Guwapo, nakaintindi ka kaagad sa espada ni Don Fernando. Ibig sabihin, may talento ka, pero kulang pa ang iyong kontrol sa sarili. Eto, pili ka ng isa at hanapin mo ang tunay mong sarili sa daan ng mandirigma. Ako at si Don Fernando, binibigyan ka lang ng 2 araw. Guro, huwag yung lumaban. Oo, Guro. Guro, hindi mo dapat tinulungan si Mario ang barbero. Alam naman natin na siya isang assassin ng sindikato ng Anino. Huwag kang ganyan, di Kuya Mario. Darating siya dito.
Wala kang kwenta kung darating. Siya ang sanhi. Kung hindi dahil sa kanya, masasaktan kaya siguro? Mahuhuli kaya si Rosalinda? Ang resulta, lumusob ang sindikato ng Anino. Nagtago siya sa kwarto at naggupit. Ano? Nagupit? Iniregalo ng guro ang espada ni Rosalinda sa kanya. Ngunit sa gitna ng panganib, nagtago siya sa kwarto at naggupit. Kaya ba niyang gawin ito sa kanyang guro? Hindi ganyan. Bakit hindi? Duwag na walang tapang. Sapat na! Guro, huwag ka na magatubili. Kung hindi kaya, sumali na tayo sa sindikato. Hindi maasahan ng barbero. Kailangan nating tumulong sa ating sarili. Sinabi ko na, sapat na! Bianca, pwede bang maghintay? Siyempre. Felicia, buong buhay ko ay ginugol sa pag-aaral ng espada. Talagang nagkulang ako sa inyong magkapatid. Nagagalit ka ba sa akin? Hindi po, tatay. Okay, pag wala na ako, maging matatag ka. Tatay. Kahit dumating man si Mario o hindi, napili ko na ang tagapagmana ng Bahay Rosal. Nasa mga ito, kailangan ninyong tulungan siya. Oh, siya ang pinili. Yung barbero. Bakit siya? Para sa hari ng assassin ng Anino, ang espada na ito. Ngunit dahil narito ka, Bianca, ikaw na ang tatanggap nito. Ano ito? Ang lakas ng espada niya. Hindi ako makalaban. Walang duda. Siya, si Don Fernando. May kulang ba? Hindi. Nagkamali ka ng target. Master! Raphael. Guro, huwag mo akong sisihin. Wala akong magawa. Ang lakas ng sindikato ng Anino. Kung mamatay ka, walang mapuprotekta sa akin. Sinunod ko lang ang uso. Para rin sa ikabubuti ng lahat. Raphael, naniniwala ka ba sa sinabi mo? Master? Master! Kayong dalawa! Bakit ipinasa mo ang sikreto ng Bahay Rosal sa barbero kaysa sa akin? Na yun, ipapasa mo ang pagkatagapagmana sa kanya dahil lang siya ang manugang mo? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Hindi mo ako tinuring na alagad. Andres, walang sikreto ang espada ni Rosalinda. Kalimutan mo lahat, matututo ka. Hindi ko ipinasa sa iyo ang posisyon ng tagapagmana dahil hinihintay kitang aminin ang pagkakamali. Aminin ang pagkakamali? Dahil hinihintay kang aminin ni Don Fernando na ikaw ang naglagay ng mandaragit na lason sa kanya. Don Fernando, gusto kong malaman. Sa lakas mong mandirigma, mahirap kang lasonan, di ba? Walang iba kundi ang pinakatiwala mong tao, di ba? Alam ko kung sino. Ikaw? Malapit na akong mamatay. Wala na akong pakialam kung sino ang tama. Sana lang ay magbago siya. Ayusin mo si Rosalinda. Magpakumbaba! Walang mali sa akin! Para sa ikabubuti ng Bahay Rosal, sumusunod lang ako sa uso! Gusto ko lang mabuhay! Walang mali sa akin! Hindi ka pa amin? Aminin ko pa. Tagapagpalit. Bilang pinakatiniwalaan ng guro at kuya ng Bahay Rosal, ano ang dapat mong aminin? Alam mo kung ano ang ginawa mo? Huwag ka magpingtang! Panginsulto? Sa kakayahan ni Don Fernando, sino makalason sa kanya? Totoo. Palaging nagtataka ako dito. Siguro ay matatapang na mandirigma. Sino ang makalaso sa kanya ng walang ingay? Walang pagkakataon ng mga dayuhan na lasunin si Don Fernando. Ngunit, kung ang pinakatiwalaan at pinahahalagahan niyang alagad, ang naglagay ng lason sa kanyang pagkain. Kuya Rafael, ikaw ba talaga? Kuya Rafael, ikaw na ka nag-aalaga kay guro. Ikaw lang ang may pagkakataong lasunin siya. Lolo! Alam mo na pala! Niloloko mo lang ako!
Oo, ako ang naglagay ng lason. Hindi mo ba ako pinababayaan? Gusto kong maging Don. Gusto kong matutong espada ni Rosalinda. Gusto kong umangat. Anong mali ko? Rafael? Patay na si Rafael. Ikaw ba ang may gawa, Guro? Oh, nakasabi na ako sa anino. Nilason na kita matagal na. Kung sumunod ka lang sa akin, hindi ganito ang mangyayari. Kuya Rafael, ikaw ba talaga ang may gawa? Kuya Rafael, bakit mo ginawa ito? May hindi pagkakaintindihan lang siguro ito. Oo, may hindi pagkakaintindihan. Nabigla lang na nilason mo siguro. Tama ba, Kuya Rafael? Hindi ito aksidente. Sinadya ko talaga. Lahat ng ito ay ginawa ko. Nasiyahan na ba kayo? Kuya Rafael, siguro ito! Tinatawag niyo akong Kuya Rafael, ngunit si Don Fernando. Mayroon ba akong puwang sa kanyang isipan? Kayo rin ay kanyang mga alagad. Sumama kayo sa kanya ng ilang dekada. Bukod sa pangunahing mga diskarte sa espada, ano pa ang tinuro niya sa inyo? Ako, si Rafael, naglingkod sa kanya ng ilang dekada. Sa huli, pinabora niya ang bagong dating barberong bayaw kaysa sa akin. Ganiyang makasariling matandang ito. Hindi siya karapat. Dapat na maging aking guro. Sa totoo lang, wala talagang espada ni Rosalinda. Manahimik ka! Anong karapatan mo na mabulong dito sa akin? Kung wala kang itim na espada, sino ka ba? Kung hindi ka tinuruan ni Don Fernando ng espada ni Rosalinda, natalo mo si Ginoong Donato? Nakuha mo ang posisyon ng tagapagmana? Mali kayong lahat. Ang espada ni Rosalinda ni Don Fernando ay hindi tulad ng iniisip ninyo. Espada. Tingnan nyo. Bianca, matagal mo nang gustong hamunin ako, di ba? Mateo, wala ka na ang itim na espada. Hindi mo ako kaya. Hindi mo ako kaya. Mateo, kahit ako ay sugatan, madali pa rin kitang patayin. Magpakamatay ka! Ano? Espada ni Rosalinda, kupit ni Rosalinda, hangin ni Rosalinda. Dumarating ang isa sa 10 ng hugas. Gupit, ihip. Paano mo nagawa yan? Ilang beses mo nagamit ang espada ni Rosalinda? Rafael, nakita mo yan, di ba? Ang tinatawag na espada ni Rosalinda ay simpleng tusok lang. Pero paano mo ilalagay ang buong lakas mo doon? Rafael, magulo ang iyong isip. Walang espesyal na teknik ang espada ni Rosalinda. Kung lubos mong naintindihan ang espada at ang iyong sarili, ang natural mong pagtusok, bawat isa ay espada ni Rosalinda. Hindi posible yan. Hindi ka ba nagtataka kung sino ang magiging Don? Hinihamak mo ba ako? Alam ko hindi ako kasing galing mo, pero ako ang Kuya Rafael ng Bahay Rosal. So? Hindi ako kontento. Hindi ako kontento. Kaya tingnan mo nang mabuti. Rafael, ikaw ang aking pinakamatandang alagad. Bagamat katamtaman lang ang iyong talento, nandito ka na sa matagal na panahon. Lumalabo na ang aking lakas at malapit na akong mamatay. Ang Bahay Rosal ay nasa iyo na ngayon. Tanggapin mo ang responsibilidad ng Bahay Rosal at maging mabuting tagapagmana nito. Kuro! Hayop ako! Kuro! Nabigo ako sa iyo! Nabigo ako, Kuro! Mario, talagang nagbago ka. Lagi akong ako. Ang itim na espada ni tagapaglikha mo ay nasa kay Antonio Blue Reyes. Kailangan mong kunin ito. Hinihintay ka niya. Salamat. Mario! Ano yun? Mag-ingat kay Antonio Blue Reyes. May isa pa siyang espada. Isang napakahusay na espada. At hindi sumusuko sa itim na espada ni tagapaglikha. At may kahinaan siya. Pagmamataas. Alam ko. Pasensya na. Wag sorry. Pangit ang buhok mo. Hintayin mo ako para maggupit sa'yo. Sinabi ko na, dapat ikaw ang asawa ko. Prinsipe Rafael, bakit ka nandito? Hindi mo ko maintindihan. Ang barbero na yan, hindi kanya maliligtas. Ako lang ang makaliligtas sa'yo. Naniniwala ako kay Mario. Darating siya. Walang utak. Mahalaga ka para sa akin.
Ang mga pagsasanay sa martial arts ng bayan ng matatapang ay may malaking impluensya sa pagsasaliksik sa teknolohiya ng bagong bayan. May asawa na ako. Kung tumango ka lang, ililigtas kita. Hindi. Gusto mong iligtas siya sa akin? Hindi ka pa karapat-dapat. Walang modo na assassin. Malakas na laser cannon! Mabaga ka. Na-bypass niyo ang shield ko dati, pero ngayon hindi na. 72X Plasma Shield. Plasma Shield? Ang plasma shield na ito ay napabuti na. Mas matibay pa ito kaysa sa batong matibay. Hindi mo ito mapuputol. Koto! Espadan libo-libo. Talagang walang kapantay. Ano? Talo na naman ako? Pasensya na, hindi ba ako late? Pasensya na, hindi ba ako nahuli? Ikaw ba yan, Barbero? Tawag mo akong Mario. Walang kwenta ka! Anong ginagawa mo dito? Siya ang bagong hari ng assassin ng Anino. May codename na Blue. Hindi siya kayang labanan ng isang barbero. Hindi mo subukan. Paano malalaman? Baka hindi nyo alam, siya ay si Mateo. Dating hari ng assassin. Ano? Siya si Mateo? Tama. Huwag ka nang magbulgar, pakawalan mo siya. Ako ang kalaban mo. Oo, pero magsumikap ka. Kung hindi, papatayin kita at mamamatay din sila. Bagaman niligtas mo ako, hindi kita papasalamatan at hindi ko rin bibitawan ng babaeng yan. Mas mabuting huwag mong bitawan. Dalhin siya. Hindi ka ba natatakot na agawin ko siya? Ikaw lang? Talo ka na nga. Okay, wala akong pakialam sa mga bagay sa bagong bayan. Tulungan mo ako sa isang bagay. Dalhin mo siya. Okay. Mario? Mario! Pareho tayong mga assassin ng Anino. May magkatulad tayong pinagkukunan ng lakas. Dapat ay magamit ko rin ang itim na espada ni tagapaglika. Hayaan mo akong turuan kang gamitin ang itim na espada ni tagapaglika ngayon. Pwede pa pala ganyan. Masaya. Kaso lang, Mateo, ikaw talaga'y mahina. Gamit lang ba ang espada na ito? Naging hari ka ng assassin? Sabi nila dati, malakas ako. Kung maalala ko dati, kayang ko ba siyang talunin? Hindi ko talaga maalala. Mario, gusto mo ng kimisang baka? Mahal. Mario, bakit ka tulala? Mahal, hindi ko talaga maalala dati. Ano gagawin ko? Kung di mo maalala, kalimutan mo na lang. Muni. Dapat nating mabuhay sa kasalukuyan, di ba? Ngayon, bilang isang barbero, paano ka maaring walang magandang gunting? Pinagawa ko sa panday ng bantay itong gunting sa loob ng isang gabi. Kaya niyang gupitin lahat. Oo nga. Kung di maalala, huwag na lang. Gupitin lahat gamit ang gunting na ito. Sa pamamagitan ng banang espadang ito, nakaangat ka noon sa posisyon ng hari ng mga assassin? Isa pa! Wow! Talagang nakakatuwa!
itim na espada. Patayin siya! Ano ito? Wash, cut, blow. Mabilis na hugas. Kailangang bawiin ang itim na espada. Pangit na gunting lang yan. Sinong takutin mo? Mas mahaba, mas malakas. Hindi mo alam yan? Patay ka! Wash, cut, blow. Mabilis na hangin. Ako ang mas marunong gamitin ang espada na ito. Kakaiba. Talagang kakaiba. Basad na laruan lang yan. Hindi match sa aking espada. Itim na espada ni tagapaglika ko. Bagong itim na espada ko. Pinakamatalim na espada sa mundo. Walang iba pa. Puputurin kita sa dalawa. Matatalim nga ang espada. Hindi pwedeng lumaban ng direkta. Dating hari ng mga assassin. Ikaw, ikinabubuo ka ng nakaraang panahon. Samantala, mas bata ako sa'yo. Mas mabilis ang bilis ko, mas malakas ang lakas ko, at mas mabilis pa ang aking espada. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mas maraming karanasan ako sa laban. Ako ang pinakamalakas na assassin ng anino. Kamatayan ka. Patay ka! Walang kwenta. Totoo ba? Sinabi ko na nga. Anong kakaibang galaw yan? Martial arts, nakuha ko kay lolo tachi yo. Tapos na ang laro. Chu. Itim na espada to! Ganun lang? Mas mabilis ako sa'yo. Kyla? Matagal na naglalakas ng puwersa. Di mo pa nakita? Assassin ka raw. Mag-ensayo ka muli. Talo pa rin. Matagal na, kaibigan. Ama, napansin mo na ako. Nilamon ko ang lakas niya, mas malakas na ako ngayon. Ako si Mario, isang barbero. Talagang nakakamatay ito. Malakas ka, Lolo Tachio. Sa edad mong yan, may ganyang kakayahan ka pa rin. Kung wala itong espada, di kita matatalo. Hindi ka rin ligtas sa pinsala. Ngunit sapat na para patayin kayo. Ngunit hindi ka pa nanalo. May isa pang tao. Ha? Si Mateo, ang laking ex-boyfriend. Ex-boyfriend? Nabalitaan ko, ikinasal ta kay Mateo? Sino ka? Ako si Sofia Reyes, isa sa 7 assassin ng anino.
Ako ang iniibig ng asawa mo. Kaya naman. Nagpakasal ba siya sa'yo? May kasal ba kayo? Inihayay ba niya sa'yo ang kanyang mga sikreto? Rosalinda, akala mo ba talaga mahal ka ni Mario? Bagamat simple at mahirap ang aming buhay, masaya siya kapag kasama niya ako. Kayong babae na nasaktan si Mario dati, di ba? Tama, ako nga! Sisihin lang siya dahil sa kabobohan niya. Na-in-love siya sa akin kahit kalabanin ng buong sindikato. Parang aso, hindi mo alam kung gaano siya kabait sa harap ko. Kapag gutos kong pumunta sa silangan, pumupunta siya. Kapag gutos kong pumunta sa kanluran, pumupunta rin siya. Bigyan ko lang siya ng ngiti, parang aso siyang lumalapit. Napakamarumi mo talaga. Sino ba ang may kasalanan kung bobo siya? Bilang isang assassin, may damdamin pa siya. Hindi ba't nakakatawa ito? Kaya, walang nagmamahal sa'yo. Ikaw! Sabi mo, bumalik na si Mario, di ba? Okay, ipapakita ko sa'yo kung paano ako nilalamon ni Mario. Lolo Tasyo, hinihintay mo si Mateo. Tama. Hindi ka ba natatakot? Sa lahat ng uri ng sandata sa mundo, ang nakalipas ang pinakamasakit. Habang nandito si Sofia, kahit may itim na espada ni tagapagliha si Mateo, hindi niya ako makakasakit. Nakakalungkot. Nakalimutan ko. Nandito kayo lahat. Mario! Mateo! Mateo! Ako to! Sofia, ikaw. Mateo, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Walang madawa. Kinuha niya ang pamilya ko. Pinatay niya ako. Mateo, pasensya na. Patawarin mo ako, please. Mateo, nakalimutan mo na ba ang mga araw natin sa sindikato ng Anino na walang alalahanin? Nagsagawa tayo ng mga misyon. Nag-promise tayo. Nakalimutan mo na ba ang ating nakaraan? Okay ka lang? Ikakasal ka ba sa akin, Sofia? Ako, ang dadahin siya. Ang talim ng espada, sayang. Pasensya na, Mateo. Hindi ako aalis sa sindikato ng Anino. Gusto ko lang maging asawa ng hari ng mga assassin ng Anino. Hindi ko mahalaga kung sino. Ikaw si Sofia. Naalala mo na ako? Ang pag-ibig ay malupit, ngunit naghahari sa lahat. Lolo Tacho, mukhang nabigo ang iyong diskarte. Mateo ay aking ginawa na espada. Mayroon akong pinakamalupit na kahinaan niya. Pinaniniwalaan ko ang pagpipilian ng kabataan. Mario, nakalimutan mo bang ikaw ang manugang ng bahay Rosal? Ate Rosalinda, ikaw na ang bahala ngayon. Mario! Mario, tayo na umuwi! Mateo, sumama ka sa akin sa sindikato ng Anino. Mabuhay tayong magkasama. Okay lang ba? Hindi ba ikaw ang nangako na ikakasal tayo? Nakalimutan mo na ang pangako mo sa akin? Ibigay mo sa akin ang itim na espada ni tagapaglika para magkasama tayo mapakailanman. Mateo, itapon mo ang asawa mo ngayon, pwede ba? Patay na! Patay na! Ang kabataan ay masyadong in love. Mario! Mateo, bitawan mo na! Hindi ko na kinaya! Hindi ko na mapigilan!
Nakalimutan mo na? Ako si Sofia. Patay na si Mateo. Ikaw ang pumatay, di ba? Pinilit lang ako. Natapos na ang nakaraan. Ako si Mario, may-ari ng barberya ni Mario. Mateo, papatayin mo ba ako? Bakit? Bakit hindi mo ako pinatay? Bakit ko naman patayin? Ako ang nagpahamak sa'yo. Kung hindi mo ako mapapatawad, dapat galit ka sa akin. Galit na galit, di ba? Natapos na ang lahat. Mahal, huli na ako. Mario. Nakita mo na, tama ang pinili ko. Ang espada na hindi mapipigilan, dapat burahin. Hindi ko akalain na makikita pa kita. Ilang taon pa, mamatay ka na. Di mo na ako makikita. Ilang taon tayong hindi nakita. Lumakas ka pa. Parang lumamlam ka. Talaga? Papakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Ang lakas ng kanyang aura. Mateo, lumamlam ka. Ngayon na. Tumaksil ka sa akin. Naalala mo pa ba ang peklat sa iyong leeg? Sino ang nagbigay nito? Si Tom Fernando ng Hacienda Verde. Tama. Ako ang kanyang anak babae. Pinatay mo ang aking ama. At ngayon, ipaghihigantay ko siya. Ano? Ikaw din. Mamamatay ka ngayon. Itim na espada. Ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Opo, Ginong Mario. Matagal nating hindi nagkita. Pinuno ng sindikato ng anino. Ang iyong espada. Nagbagal. Ano? Mabagal ang espada mo. Malakas ang puwersa. Mabagal. Pagkalugmok sa itim na espada. Totoo nga, ikaw ay nalugmok sa itim na espada. Sa wakas, naging pinakamalakas mong espada ka. Sa pagkalugmok sa itim na espada, mawawala ang iyong katinuan. May kapalit ang lakas ng itim na espada. Akala mo, bibigyan kita ng ganong espada nang walang kapalit. Nalugmok siya. Totoo, nalugmok siya. Oh no, malaking problema ito. Mario! Harangan siya! Putang ina! Ikaw. Gising ka na. Mateo, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Hindi dapat magkaroon ng damdamin ang mga asasin. Kapag nagkaroon ka ng damdamin, hindi natalim ang iyong espada. Ito ay bawal sa sindikato ng anino at nilapag mo ito. Kala. Iwan ko siya. Napakatalim ng espada. Sayang lang na nasa itim na espada. Ngunit ang espadang nasa ganitong estado, iyon ang pinakabuting espada. Ikaw. Mateo, huwag mong gamitin ang itim na espada ni tagapaglikha. Ang biglaang lakas ay may kapalit. Samayunan mo ako, mabuhay kang mabuti. So, hindi ka nagtaksil sa akin? Bobo, nasa itim ka noon. Ako lang ang makakapigil sa'yo. Bakit mo ako pinigilan? Dahil mahal kita. Ayokong maging instrumento ka ng pagpatay. Mateo. Noon ay talagang nilinlang kita. Ngunit hindi ko kailanman pinagtaksilan si Sofia sa iyo. Gusto ko lang na pumatay ka ng iyong minamahal, ng iyong sariling kamay, upang maging ganap ang espada. Sumuko ka sa akin.
Magpakamatay ka! Mateo, alam mo ba bakit ako ang hari ng mga asasin ng anino? Dahil ang espadang ito sa aking kamay, makokontrol nito ang lahat ng itim na espada. Habang lumalim ka sa kasamaan, mas mahirap labanan. Sumuko ka sa akin. Pumunta, patayin sila! Mateo, gumising! Walang silbi. Naging alipin na siya ng itim na espada at naging pinakamatalim kong espada. Nagamitin ko itong espada upang sakupin ang buong mundo. Lolo Taccio, maraming salamat. Problema na ito. Mateo, atake! Ano itong estilo? Pinag-isipan ko, itim teknik ng gupit ni Mario. Pinawalang bisa mo ang aking galing. Sinira mo ang itim na espada. Bakit hindi mo ako pinatay? Hindi naman ako si Mateo. Bakit kita papatayin? Mateo! Ako si Mario, may-ari ng barberya ni Mario. Expert ako sa paggupit ng airbanks. Miss, punta ka sa akin para magpagupit? Libre kita ng pinakamasarap na ginisang baka ni Mang Bert. Yay!